Magandang araw muli sa bawat isa. And this is Pastor Ramil ng Rock Global Ministry. At sa isang biyaya ng Diyos, nagpapasalamat tayo sa patuloy na kalakasan na binibigay sa atin. Now for today's edition, tayo ay magsasagot sa mga comments doon sa ating channel, mga comments na i-post. Of course, nagpapasalamat tayo doon sa mga naglagay ng mga comments doon. And then, pipilitin natin mga kabay ko na masagot ang mga ito sa eksaktong oras lang. So, didiretso na tayo mga kapatid. Isa sa mga tanong doon, no, is about patungkol doon sa kaligtasan natin. Of course, patungkol doon sa pananampalataya. Basta tayo ng isang comment. Hindi sa gawa maliligtas, kundi ginawa sa krus sa pamamagitan ng faith and grace. Siguro tungkol ito sa Panginoon, no? Hindi sa gawa maliligtas, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Calvary, at the cross of Calvary, sa pamamagitan ng grace at pananampalataya. Now, of course, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, ang pinagkukunan niyan na salita na hindi tayo maliligtas sa gawa is in the book of Ephesians. For by grace are you saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God. Not of works that any man should boast. No? So dito yung salita na yun na not of works that any man should boast. We have been saved by grace through faith. Ang talagang naniniwala tayo dyan, nananampalataya tayo dyan. Ang kaligtasan natin ay grasya lamang. No? Hindi sa ating sariling kakayanan. Grasya lang ng Diyos. Ang Diyos ang nag-provide ng means ng ating kaligtasan. At ngayon, nandyan yung kaligtasan, all we have to do is manampalataya. No? To act on faith, sa pananampalataya. Hindi ito sa ating sariling pamamaraan, kakayanan. At tinutuloy pa dyan, not of works. Hindi ito gawa na ipagmamayabang ng kahit na sino man. Well, yun din ang sabi ng Biblia, naniniwala tayo dyan. Pero ang tanong dyan, anong works? No? Anong works ang sinasabi dyan? At marami ang nagkakamali dyan na kapag gumagawa ka sa Panginoon, ay mga gawa na yan. Doon marami nagkakamali. No? Nung sinasabi ng Panginoon dyan na not of works, ang works dyan, pabatuloy lang tayo sa verse 10, ha? We are His workmanship, created in Jesus Christ unto good works. Pagkatapos lang ng verse na yun, we are not saved by works, sabi ng Bible, not of works, that anyone should boast. And then the Bible goes on to say that we have been created unto good works. No? So parang mayroong contradiction doon sa salita. Akala ko ba hindi na kinakailangan yung magbuting gawa. Kailangan pa rin mga kabay ko. Sapagkat ang works na binabanggit dyan is works of the law. No? Works of the law. Knowing that a man is justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. No? Sinasabi ng Bible dyan. A man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So, binibigyan ng contrast dito yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at yung mga gawa doon sa batas. Ang tinutukoy ng Book of Ephesians, remember, yung Book of Ephesians, ang nagsulat niyan si Pablo. Ang sumulat ng Galatians, si Pablo din. So, tatanungin natin si Pablo, anong ibig mong sabihin, Paul? Apostle Paul, anong ibig mong sabihin ng sinabi mo that we have been saved by grace through faith, not of works? Anong ibig mong sabihin sa works na yon? O, sinagot din niya, the works of the law. A man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ. So dito, in-expound ngayon ni Paul ang salita, ang ibig sabihin dyan sa Ephesians chapter 2 verse 9, not of works. Hindi yon mga sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Yun ang ibig sabihin doon. Again, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone,
Oh, kahit nga daw tayong nanampalataya sa Panginoon, that we might be justified by the faith of Jesus Christ, not by the works of the law. This is Galatians again, not by the works of the law, but by the works of the law shall no flesh be justified. For by the works of the law shall no flesh be justified. Bakit? O, tinuloy-tuloy niya sa verse 9, verse 32. Because they sought it not by faith, but as it were, by the works of the law. So yun, malinaw na sinasabi dyan, mga kapatid. The works of the law, we are saved by grace through faith. Anong faith yun? Faith in Jesus Christ, not of works. Anong works yun? Works of the law. A man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi niya, hinanap kasi nila, yung mga Hudyo noon, hinanap nila ng hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, kinakailangan may pananampalataya. Again, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. May mga tao rin na napangaralan ng Ebanghelyo sa atin, ipinangaral ang Ebanghelyo maging sa kanila. Sabi again mga kabay ko ng Book of Hebrews. Ngunit, hindi sila nakinabang doon sa napakinggan nilang salita, sa napakinggan nilang Ebanghelyo, hindi sila nakinabang. Bakit? Kasi hindi nila nilakipan ng pananampalataya. Lahat kasi ng gagawin natin, lalakipan natin ng pananampalataya. No? Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoon. When we put our faith in Jesus Christ, we put faith on His words, sa Kanyang mga salita. Lahat ng gagawin natin, magsasamba tayo, lalaki pa ng pananampalataya. Lalapit tayo sa Panginoon, may pananampalataya. Magsisisi tayo, lalaki pa natin yun ng pananampalataya. Magpapabautismo tayo, lalaki pa natin yun ng pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi natin malulugod ang Panginoon. No? Sa una, narinig nila yung Ebanghelyo, hindi nila sila nakinabang kasi hindi nila nilakipan ng pananampalataya. So again, to make it clear, yung sinasabi ng Book of Ephesians na we are saved by grace through faith and not of works, ang mga works na yun, works of the law. Hindi yung mga good works kasi tinuloy-tuloy lang din yung sa verse 10 We are His workmanship, created unto good works. Tayo ay nilalang, no? Para sa mga mabubuting gawa. So how can we conclude that works is not important, not that important? Kasama yon mga kapatid. In fact, mga kapatid ko, tutuloy tayo. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? No? Kung nananampalataya tayo, ano yung gagawin natin para tayo ay maligtas? No? Sinasabi dyan ng nagtatanong what must I do to be saved? No? Para sa kaligtasan, ano yung kanyang gagawin? Ano ang sagot sa kanya? Hindi, wala ka nang gagawin. No, hindi. Ang sabi sa kanya, and they said unto him, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, and your house. Remember the question, what shall I do? Ano yung gagawin ko? So may tinatanong siya, ano yung gagawin? May gagawin ba tayo para maligtas? Meron. Pero ang sagot doon kung ano yung gagawin, manampalataya. Therefore, ergo, ang pananampalataya ay isang paggawa. Gagawin mo ang manampalataya. How can you say that hindi tayo kinakailangan ng gumawa? Bible na nga yan Babasahin lang natin ng maigi, unawain lang natin, iintindihin lang natin. Ang tanong dyan, nandyan na, what must I do? Ano ang aking gagawin? So, mayroong gagawin. At yung gagawin na yon, manampalataya. Kaya ang pananampalataya, gawain yan, paggawa yan. Hindi mo po pwedeng ilayo yan doon sa kaligtasan. No? Ang pananampalataya. Ano ba yung pananampalatayanan natin? No? Which, babasahin ako ng isa pang tanong kasi meron ding isang comment dito. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. But of course, we believe that. Ang kaligtasan nasa Panginoon. We are saved by grace through faith.
faith in Jesus Christ, andoon sa Panginoon. Pero anong ibig sabihin ng manampalataya ka sa Panginoon? Anong ibig sabihin ng maniwala ka sa Panginoon? Ano ang ibig sabihin ng tinatanggap ko ang Panginoon? Anong ibig sabihin noon? No? Ano yung tatanggapin mo? Ano yung paniniwalaan mo? No, kasi napaka-general yan. Remember, meron akong uploaded video, maging ang mga Diablo naniniwala. So ano yung paniniwala? Naniniwala ang Diablo sa Diyos eh. Pero Diablo na yun sila. No? So ano yung paniniwalaan natin? This is what the Bible says. If any man hears my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Siyang nagtakwil sa akin at hindi tinanggap ang aking mga salita, ay mayroong huhusga sa kanya. Ang mga salita na aking sinabi, ito'y maghuhusga sa kanya sa mga huling araw. So ito pala yun. If any man hears my words, no? Yung mga salita, kung sino ang makarinig sa aking salita at hindi manampalataya, hindi ko sila huhusgahan, sabi ng Panginoon, sapagkat hindi ako pumunta sa mundo para maghusga. I came to save the world. Then he goes on to say, ang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang nagtakwil sa Panginoon at hindi tumanggap sa kanyang mga salita. Therefore, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, ang ibig sabihin noon, hindi mo tinanggap ang kaniyang salita. Pag itinakwil mo ang Panginoon, hindi mo tinanggap ang kaniyang mga salita. Yun ang ibig sabihin dyan ng believe in the Lord and receive the Lord. Yung kaniyang mga salita. If anyone hears my words and believe not. Palagi natin sinasabi, nananampalataya ako sa Panginoon. Ano yun pananampalataya mo? Yung salita niya. Yung mga sinabi niya, pinaniniwalaan mo. You trust in His words, you believe in His words, you take it to the bank. Talagang buo ang pananampalataya mo. Ano yung ibig sabihin ng tinatanggap ko ang Panginoon? Tinatanggap mo ang kanyang salita. Yung salita, yung tinatanggap natin. Yung mga sinabi niya, pinaniniwalaan mo ba? Tinatanggap mo ba? Pero paano natin malalaman yun na tinatanggap natin ang kaniyang salita? In the same way, faith by itself, if it does not prove itself with action, is dead. Faith without works is dead. No? Ang pananampalataya sa kanyang sarili, kung wala itong action, walang response, walang pagkilos, no? Walang paggawa, ay patay. Ay, Bible yan. No? Kaya ang pananampalataya, pasabi mo, tinatanggap ko ang Panginoon. Anong tinanggap mo? Yung salita niya. Anong gagawin mo sa salita niya? Susundin mo. Susundin mo yung salita. Yun ang ibig sabihin ng nananampalataya ka sa salita. Tinatanggap mo ang salita. Susundin mo ang salita. No? Kasi kung sinasabi mo lang, naniniwala ako, pero wala namang action, wala namang pagsunod, it's vain. It's dead, the Bible says. And he answered and said unto them, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Ang aking magulang, ang aking mga kapatid, ito yung silang nakarinig ng salita at ginawa. No? Hindi lamang nakarinig, ginawa. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, maniniwala tayo sa Diyos, mananampalataya tayo sa Diyos, gawin mo yung salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng naniniwala ka talaga, nananampalataya ka talaga. Kaya may mga examples tayong babanggitin mga kapatid ko. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Again, ito yung Acts chapter 16. They speak unto him the word of the Lord unto all that were in the house. Verse 33, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. So, nilalakip ulit dyan mga kabay ko yung nanampalataya. Sila nagtatanong anong aming gagawin, manampalataya ka sa Panginoon. And then mga kabay ko, straightway, they were baptized. Kaya hindi natin pa pwedeng alisin. Now, meron akong video in-upload, the importance of repentance, the importance of baptism. Hindi mo yan po pwedeng ihiwalay doon sa pananampalataya sa Panginoon kasi inutos ng Panginoon yan eh.
Except you repent, you will perish. Hindi mo pwedeng ibaliwala yun. Naniniwala ba tayo sa salita na yun? In Acts chapter 8 verse 35, then he opened his mouth and began the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto certain water. At sinabi ng eunuch, may tubig rito. Ano ang maghihadlang sa akin ngayon upang hindi mabautismuhan? So again, mga kapatid ko, ang eunuch na ito, straightway, may tubig doon, he got baptized. No, nung makilala niya ang Panginoon, nung pinangaralan siya tungkol sa ating Panginoon. Now, ito mga bigo yung kwento tungkol sa ating kapatid na si Pablo, si Apostle Paul. The same book in the book of Acts, when he was converted. What shall I do, Lord? This is Acts chapter 22. Inulit lang niya yung mga pangyayari. And the Lord said unto me, Arise, go into Damascus, and there it shall told you of all things which are appointed for you to do. Ano yung gagawin ko, Panginoon? Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Damascus at doon sasabihin sa iyo kung ano ang iyong gagawin. No? Ano nangyari? Verse 16, Why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. And so after noon mga kabig ko ng vision na yun sa kanya ng Panginoon, sinabi siya, pumunta ka sa Damascus upang sabihin sa iyo kung ano yung gagawin mo. And then pumunta siya ng Damascus. Nung makarating siya doon, tinuruan siya kung ano yung gagawin niya. At ang pinakadulo mga kabigo, he was baptized. Again, why baptism? Because it is for the remission of sins. I have a video uploaded, the importance of baptism. And then of course yung why do we baptize in the name of Jesus Christ? Dalawa yan. At papaliwanag natin doon mga kabiko yung bakit nagbabautismo tayo sa pangalan ng Panginoon. No? Paano tayo susunod sa tawag ng Panginoon? Kagaya ng mga taong ito na tinawag ng Diyos, paano sila sumunod? Paul, paano siya sumunod? Again, this is what the Bible says, the like figure whereunto even baptism does also now save us. Not the putting away the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Baptism also now save us. No? Paano mo sasabihin hindi mahalaga yung bautismo? Yung Bible na mismo nagsabi, baptism also now save us. O pwede ba nating pasubalian yan? Bible na yan. Sa halip na makipagtalo tayo at ipagtanggol natin yung natutunan nating mga turo mula sa ating mga relihiyon, denomination, bakit hindi natin kausapin ng Panginoon? Manalangin tayo, Lord, bakit ganito? Paunawa mo sa akin. Ang Espiritu ng Diyos, mga kabig ko, pangako niya yan. And when He, the Spirit of truth has come, He shall guide you into all truth. Idadala tayo sa buong katotohanan. Mananalangin lang tayo, ipapaunawa sa atin ng Panginoon. For this comment, water baptism is not our Savior. It cannot save you. But of course, water baptism is not the Savior. Baptism is an act. It's not a person. Ang Savior, ang Panginoon. Ang baptism, again mga kapatid ko, pagsunod yan sa salita ng Diyos. Kasi nananampalataya tayo sa salita ng Diyos Paano mo sasabihin nananampalataya ka? Hindi mo naman sinusunod yung kanyang salita. Hindi ka nagsisisi, ayaw mo magsisi kasi mananampalataya lang. Okay na yun. Hindi ka magsisisi kasi pananampalataya lang. Alam ko, nagsisisi rin tayo lahat. Ayaw lang nating aminin. No? Kasi ito na yung doktrina ng relihiyon natin. May mga preconceived ideas sa tayo, tinuro sa atin ng mga misyonaryong nakarating dito. Pinanindigan na natin yon. In the same way, faith by itself, if it does not prove itself with action, is dead. Is dead. Yung pananampalataya lang, paggawa na yun Tapos sasabihin natin, ang bautismo, gawa na yan. Ang pagsisisi, gawa na yan. Ang pananampalataya, paggawa rin yun Nagtatanong, ano ang aming gagawin para maligtas? O ang gagawin daw niya, manampalataya, paggawa din yun. The same is repentance. The same is baptism. Now, these are obedience to His words. Hindi natin pwedeng sabihin, magagawa yan. Hindi yan mga gawa ng batas. Pagsunod yan sa kalooban ng Panginoon.
Ito yung sabi ng Bible, mga kabigo. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Kung may susundin man tayo, ang Diyos, hindi ang tao. We should obey God rather than men. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos naman, nandiyan nababasa natin. And we claim, we put our faith in Jesus Christ. But do we really put our faith in His words? Naniniwala ba talaga tayo? Can we prove it with our actions? Talaga bang patutunayan natin? May salita ng Diyos ang nagsasabi, he that believes and is baptized shall be saved. Oh, salita ng Diyos yun. Ang manampalataya at mabautismo. Dalawa yan at and. You cannot separate those two. Sapagkat yung dalawa na yon, pagsunod yon sa salita ng Diyos. Obedience to the will of God. He that believes and is baptized shall be saved. Again, sinasabi rin ng salita ng Diyos, baptism does also now save us. Now, who are we to say that baptism cannot save? It does not save when the Bible, ang Biblia mismo, nagdudumil at sinasabi yung totoo na may kaligtasan dyan. He that believes and is baptized shall be saved. Baptism saves. So again, we should obey God rather than men. Dapat doon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Isipin mo na lang na ikaw na lang yung kahuli-hulihang tao sa mundo. Wala nang ibang tao. Wala nang relihiyon. Wala na. Ikaw na lang at ang Diyos. And then, nandito ang salita ng Diyos. Anong gagawin mo? No? Kasi ito, buhay at kamatayan ito. Kapag ka ba ang tao nananampalataya, pero hindi siya nagsisisi, ligtas ba siya? Kung kinakailangan lang taong manampalataya, di nanampalataya siya, I believe Christ, sinabi niya. I receive Christ, sinabi niya. Pero hindi siya nagsisi. Is he saved? Alam ko, sabihin niyo, dapat magsisi. Bakit? Kasi alam natin na yung sinabi lang, hindi po pwede yun. Kinakailangan mo magsisi kasi sinabi ng Biblia. Kung ang tao, magsasabihin mo, ligtas yung kahit hindi magsisi, sinasalungat mo na yung sinabi ng Panginoon. Except you repent, you will all likewise perish. Sinasalungat natin ng Panginoong Jesucristo mismo. Kung sasabihin natin, ligtas yung kahit hindi magsisi, sasabihin mo ngayon, kailangan magsisi. So kung kailangan magsisi, hindi lang pananampalataya. Okay? May flaw na doon sa manampalataya lang. Ligtas na. Yung pagsisisigawa yan. Yung bautismo, pag-aalis ng kasalanan, hindi mo ba susundin? Sabihin mo, gawa yan. Hindi yang gawa. Pagsunod yan sa salita ng Diyos. Pagsunod yan. Obedience to His Word. If you truly believe, if you truly put your faith in Jesus Christ. Okay? So, kinakailangan natin. Now, kailangan bang iloblob sa tubig ang nasa deathbed? May mga malulubang sakit na nasa hospital. Kailangan pang bautismo para sa kaligtasan nila? What about deathbed believers? Should they be baptized if they believe? Why not? Bakit hindi? Kung nakakapag-isip pa siya, nakakakilos pa siya, dapat gawin niya. Ngayon, kung sasabihin mo, comatose na kasi, paano mo nalaman na nananampalataya yun? Kung comatose na, di mo na makausap, paano mo nasabing nananampalataya yun? Diba? Mayroon ako dating member, 90 years old, tapos siya, yung aneurysm, may aneurysm siya. 90 years old. Naka-wheelchair na nga lang. Yung sinasabing nasa higaan na lang, yun. Pero nakakausap pa. No, medyo malakas pa siya, syempre, nakaka-attend naman siya, pero hindi naman siya nagpabautismo pa talaga. And then it came to pass na nag-decide siya, magpapabaptize siya. Pero nasa higaan na lang siya. Dinala namin doon sa
Pumunta pa kami sa isang resort, sa swimming pool, para lang bautismohan. On a wheelchair, ha? And then saka siya, ibinaba doon sa tubig. Kasi kapag ka may, ano ba yun? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No? Maraming dahilan. Kung andoon na sa karamdaman, babautismohan pa ba? Bautismohan mo, salita ng Diyos yan. Kung may tubig naman, bakit hindi? Bakit hindi? So yun, mga kapatid. Tsaka, ang Diyos, kung ililigtas tayo ng Panginoon, hindi ka mamamatay dyan. Mabubuhay ka pa nga. Kung mamamatay na rin lang doon sa higaan at nakakapag-isip pa, sabihin natin deathbed, nasa higaan na, mamamatay na. Kung mamamatay ka na lang nakahiga, bakit hindi mo itry na magpabautismo? I-wheelchair ulit. Kung will mo, talagang nandoon yung lakas mo, bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Anyway, these are theoretical questions. Mayroon mas magandang tanong na biblical pa talaga. No? About the thief on the cross. Sabi ng thief, remember me. Ang sabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. So the thief on the cross got saved. But he was not baptized. Yung doon sa cross, nandun sa cross, dalawa silang kasama ng Panginoon doon. Yung isa, di lumapit sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sa araw na ito, makakasama kita, paraiso. Di naligtas yun, pero hindi na bautismohan yun. Yun ang dapat tanong. Hindi, yung mga ganyan, mga theoretical. Yun talaga yung dapat itanong. Mas magandang tanong. Now, if I were to answer that, and I would gladly answer that, but it will take me time because I will be discussing about the blood, the covenants. Marami tayo mga konseptong dadaanan yan. It will take me most probably 30 minutes to explain. No? Next video na siguro. But at least I have given you a good question. No? Yun ang mas magandang tanong. So again, to sum it all up, ang pananampalataya, mga bego, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan nating sumunod sa salita ng Diyos. If you believe, you have to prove it with action because faith, kung walang pagkilos, ay patay. It's vain. Believing is doing. Remember, believing is doing. Diba, sabi ng salita ng Diyos, what must I do to be saved? What must I do? Ano ang gagawin? May gagawin. Ang sagot, believe on the Lord Jesus Christ. Believing is doing, just like repentance, just like baptism. These are not works na ikakabit natin doon sa Ephesians. We are saved by grace through faith, not of works. Hindi yan mga gawa. Ang pananampalataya, hindi yan gawa ng batas. Ang pagsisisi, hindi yang gawa ng batas. Ang bautismo, hindi yang gawa ng batas. Ito ay pagsunod sa salita ng Diyos kasi hinihingi ng salita ng Panginoon, ng Biblia, kung nananampalataya tayo, may pagkilos. May gagawin tayo. So, yan mga kapatid ko yung salita ng Diyos sa atin sa oras na ito. Nagpapasalamat ulit tayo sa isa pang pagkakataon. Biniyaya sa atin ng Ama. And hopefully, patuloy tayo nasa malakas na pangangatawan. Again, this is Pastor Ramil of the Rock Global Ministry, and this is for the greater glory of the kingdom. God bless us all.